Matapos tawirin ng Visayas at Mindanao, kung saan nakapagtala ng 85 patay ang Office of the Civil Defense. Palawan naman ang tinutumbok ng Bagyong Tino. 3 beses itong naglandfall doon. Una sa Magsaysay, sa Batas Island naman kaninang madaling araw, at pinakahuli sa El Nido, Palawan, kung saan nagdulot din ito ng mga pagbaha at nag-iwan ng matinding pinsala. May report si Marizo Mali. Nag-aalib po yung hangin ang humampas sa bayan ng El Nido sa Palawan kaninang umaga. Halos matumba ang mga puno habang rinig ang malabuhawing lakas ng hangin dala ng Bagyong Tino. Animoy magliliparan na ang gamit sa kuhang ito. Malakas din ang buhos ng ulan. Nagngangalit na alon naman ang nasaksihan ng ilang nangangalaga ng yating ito sa Bacuit Bay ngayong umaga. Maging sa loob ng gusali ng Philippine Ports Authority, dama ang hagupit ng bagyo. Wala na. Wasak na. Ang hanging bridge na ito sa Barangay Bukana nahati. Sumuko na talaga. Mag-aalas 5 ng madaling araw kanina nang maitala ang ika-8 at huling landfall ng Bagyong Tino sa El Nido, Palawan. Bago nito, tumama muna sa Batas Island sa bayan ng Taytay ang mata ng bagyo. Malakas na hangin ang gumising sa mga residente ng Barangay Poblasyon. Ang ilang taga-barangay Kataban umakyat na sa bubong para makaligtas sa baha. Tuluyan na ring natanggal ang bahagi ng bubong ng covered court na ito. Habang natumba at humambalang sa daan ang punong ito dahilan para di madaanan ng kalsada. Ilang kawani at pasyente naman ng Northern Palawan Provincial Hospital ang inilikas dahil sa pangambang bumigay ang kisame ng isang gusali. May mga bangkaring pinalubog ng naglalakihang alon sa Barangay Pali. Sa bayan ng San Vicente, may mga bahay na tuluyan ng di mapapakinabangan dahil nasira. Lakas na naman ang agos, kanina ibas to. Nakalutang sa paligid ang ilang gamit at bubong mula sa iba pang nasalantang bahay. Lubog din sa kulay tsokolating baha ang maraming kalsada. Pinalipad din ng malakas na bayo ng hangin ang bubong ng mga bahay sa island municipalities tulad ng Salinapakan. Maraming lugar din ang nalubog sa baha gaya ng National Highway sa bayan ng Rojas na nagmistulang dagat sa taas ng tubig. Nasira rin ang isa pang hanging bridge sa Barangay Karamay na halos poste na lang ang natira. Abot balikat ang baha sa ilang barangay sa Puerto Princesa City. Isinakay na sa rubber boat ang mga residenteng natrap sa kani-kanilang mga bahay. Gumamit naman ng galon ang mga taga-barangay Maoyon para magsilbing floater habang lumilikas sa mas mataas na lugar. Sa taas ng tubig, tulong-tulong na sa pagsagip ng mga apektadong residente ang mga rescuer. Ang ilan sa kanila, sumuong sa malalim na tubig kahit walang rescue boat. Pero sa kasagsagan ng operasyon, isang rescuer ang muntik malunod. Nila ako narinig dahil sabi ko malalim yung part na to. Naghubad ng kanyang life jacket. Siguro nahirapan nga magkilos dahil naka-uniforme. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, 9 na barangay sa buong Puerto Princesa ang nalubog sa baha. Hindi rin sinanto ang kumbentong ito na nagsisilbing evacuation center sa Barangay Poblasyon sa bayan ng Araceli. Nagtamo rin ng pinsala ang isang gusali sa Kalandagan Elementary School. Gayon din ang Barangay Health Center sa bayan ng Dumaran. Sa tala ng Provincial Emergency Operations Center, aabot na sa mahigit 37,000 individual mula sa iba't ibang munisipyo ang apektado ng bagyo. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News.